Samantala, pinag-aaralan ng MMDA kung paano mapapabilis sa paghatid ng impormasyon sa mga magkakaroon ng violation sa umiiral na no-contact apprehension na policy. Batay sa tala ng MMDA, umabot sa higit 1,000 motorista ang nahuling may paglabag sa unang araw ng NCAP. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Aljo, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng MMDA sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Mas tumagal ngayon ang biyahe ng ride-hailing app driver na si Mariano simula nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Kung dati nakakalusot pa siya sa gitna ng masikip na trapiko, partikular sa Commonwealth Avenue, ngayon ay mas limitado na ang kanyang galaw. Kailangan na niyang sumunod sa nakatalagang motorcycle lane upang maiwasan ang anumang traffic violation. Opo, sinisikap ko po kasi mahirap magkaroon ng violation. Ang hirap magbiyahe sa movie tapos yung kikitain mo babayad ng itutubos lang sa violation. Kaya naman nananawagan siya sa mga kinaukulan na pabilisin ang desisyon gisa panukalang shared bike at motorcycle lane upang kahit papaano'y gumaan ang daloy ng trapiko para sa mga kagaya niya. Nanawagan din si Mariano na mas gawing mabilis ang proseso ng pag-monitor ng mga paglabag sa trapiko. Sa unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng NCAP, umabot agad sa 1,112 na motorista ang nahuling lumabag sa mga batas trapiko. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa traffic sign at iligal na paggamit ng EDSA busway. Ang NCAP ay sistemang gumagamit ng mga closed-circuit television o CCTV camera na nakalagay sa mga pangunahing lansangan sa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA upang otomatikong makuhanan ang mga traffic violation. Kabilang sa mga sakop nito ang mga circumferential at radial roads, gaya ng EDSA at C5. Inilabas na rin ng MMDA ang listahan ng top 20 traffic violations at ang kaukulang multa na naglalaro mula 150 pesos hanggang 5,000 pesos. Ayon sa MMDA, sakaling may maitalang paglabag, makatatanggap ang motorista ng notice of violation sa pamamagitan ng PhilPost. Ngunit pinag-aaralan na rin ng ahensya ang posibilidad ng pagpapadala ng text message para mas mabilis na maipabatid ang mga violation. Kasabay nito, posibleng maglunsad ng MMDA ng isang mobile app na magbibigay ng real-time na impormasyon tungkol sa mga traffic violation ng isang motorista. Maaari namang iapila ang mga violations sa pamamagitan ng online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division o direktang magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasig City. Kung hindi nabayaran ng multa, ilalagay ang plaka ng sasakyan sa alarm list ng Land Transportation Office. Layunin ng NCAP na mapaigting ang disiplina sa kalsada at iaking ligtas ang lahat na bumabiyahe sa lansangan. Aljo, sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng NCAP, umabot na sa 321 na motorista ang naitalang lumabag dito. Sa ngayon, mabilis pa naman ang takbo ng mga sasakyan sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. May bahagya lamang pagbagal, lalo na sa ilang tunnel, partikular sa Cubao. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Bernard Ferrer.